na doon ay kalooban na lamang ng Diyos. Wala kang ibang magagawa kundi ang gawin ang kalooban ng Panginoon. Bakit marami nahihirapan gawin ang kalooban ng Diyos? Alam niyo po, kahit ang ating Panginoon, pero ang sekreto ng Panginoon, sabi ng Biblia, sa verse 36, nang magkagayoy, dumating si Jesus na kasama nila sa isang dako na tinatawag na Getsemani. At sinabi sa kanyang mga alagad, magsiupo kayo rito. Samantalang ako'y pumaparoon doon at mananalangin. Aminin nyo at di nyo man aminin, marami po rito nagkukulang sa pananalangin. And I tell you, huwag kayo makontento dyan. Susumpain kayo at sasalutin kayo ng Diyos kapag kayo ay nagkukulang sa pananalangin. Huwag niyong tanggapin na kayo ay kulang sa panalangin. Magbago kayo. Huwag na yung puro kayo amin ng amin ng amin. Walang problema doon. Maamin kayo. Maganda yan. Pero pagkatapos ng aminin ang kanyang mga pagkukulang, magsikap, magsisi. Hindi hanggang pag-amin lang ang kaya niyong gawin. Amen? Mga kapatid, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos ang tanging paraan para ikaw ay makasama sa kaharian ng Diyos. Praise God. Hallelujah. Hindi lang sa 50%, hindi lang sa 90%, sa buong sakdal, 100% na kalooban ng Diyos. At ang sabi ng Biblia ay pumaroon doon at mananalangin. Oh, praise God. Kahit ang Panginoon kumukuha ng lakas para nalangin. Amen po ba? Kahit ang Panginoon kumukuha ng kalakasan sa pananalangin, mga kapatid. Kumukuha siya ng kalakasan sa pananalangin. Alam ng Panginoon kailan siya ipapako. Pero alam niyo ba bilang tao, nangingibabaw sa kanya ang pangamba. At ang sabi ng Biblia, church, tingnan nyo, verse 38, nang magkagayoy, sinabi niya sa kanila, na mamanglaw na lugwa ang kaluluwa ko. Bakit? Doon sa kamatayang kanyang haharapin. Nakuha niyo ba, mga kapatid? Kaya ang Panginoon, sabi doon, exceeding sorrowful. My soul is exceeding sorrowful. Church, wala akong nakitang bibitayin na nakangiti. Ang taong bibitayin sa mga interview, wala na siyang iniisip kundi yung araw ng kanyang kamatayan. Mga kapatid, ang Panginoon ay ganon. Namamanglaw na lubha ang kaluluwa niya hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya doon sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin. Nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari, kung maaari, sabi niya. Sabi ng laman, kung maaari, lumampas sa akin ang saraw ito. Pero ang sabi ng Panginoon, ganun pa man nakabawi siya kaagad. Gaymay, huwag ayon sa ibig ko, kundi ayon sa ibig mo. Church, kahit ang Panginoon, kung hindi niya naisuko ang kanyang kalooban, magiging hadlang ito sa plano ng Diyos sa kanya. Amen? Ano ba ang will ng Ama sa anak? Ang gawin ng anak hanggang sa kamatayan, sundin ang kalooban ng Ama. Pero sabi ng laman, ayaw ko. Pero mga kapatid, sabi ng Panginoon, Thy will be done. Not my will, but Thy will be done. Kapatid, hanggat hindi mo isinusuko ang kalooban mo, hindi mo kayang harapin ang kalooban ng Diyos. Nahihirapan kang gawin ang kalooban ng Diyos. Pero I tell you, ang maiiwan sa rapture, yung hindi sinunod ang kalooban ng Ama. Hitiyakin ko, mga kapatid, ang Polish Virgin na iwan dahil hindi nila perfect na nasunod ang kalooban ng Ama.
ang mga sa Matthew chapter 7, yung mga manggagawa na naghihimala, naiwan pa rin sila. Bakit? Sapagkat sila ay mga manggagawa ng katampalasanan. Hindi rin nila nagawa ang kalooban ng Diyos. Church, yung foolish virgin, ang kanilang mga pagkukulang, mga kahinaan, ang sabi ng Biblia, doon sa Matthew chapter 7, hindi ko kayo nakikilala, mga manggagawa kayo ng katampalasanan. Nakuha niyo ba? Naiwan sila. Pero doon sa mga foolish virgin, hindi sila tinawag na mga manggagawa ng katampalasanan. So, ano ang dahilan? Bakit sila naiwan? Ha? Hindi sila mga manggagawa ng katampalasanan, pero naiwan sila sa rapture. May konti lang silang pagkukulang sa kalooban ng Diyos. Konti-konti lang. Nakuha niya ba? Sabi nga ng Colossians chapter 4 verse 12, lahat eh. Sa lahat ng kalooban niya, maging perfect tayo. Maaring yung foolish virgin, 99% nagawa nilang kalooban ng Diyos. May isang percentage lang na hindi nagawa. At yung nagawa na yon, mga kapatid, hindi pa yung karabal-dumal nagawa, mga kapatid. Kaya sila naiwan. Nakuha niyo ba mga anak ng Diyos? Paano pa kaya dito yung mga naglalaro sa apoy? Yung mga naglalaro pa sa kalikuan, mga sinungaling pa, mga namumuhay pa ng di matuwid, mga lapastangan sa magulang, lapastangan sa mga matatanda, di ba? Hindi kaya yung dahilan na kaya naiwan ng mga foolish virgin? Siguro hindi matapat sa amo yun. O di kaya yung amo yung abusado. Mga simpleng bagay lang, kaya naiwan ng foolish virgin. Mga kapatid, mga anak ng Diyos, hindi nila lubos na nagawa ang kalooban ng Diyos sapagkat hadlang ang kalooban natin. Pero ang sabi ng Panginoon, nanalangin siya. Ang sabi ng Panginoon, huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang natutulog. At sinabi kay Pedro, ano, hindi kayo maaring makakapitpuyat sa akin ng isang oras? Tingnan niyo si Pedro. Palibasa tamad manalangin, kaya yung sariling kalooban niya, napakalakas. Kaya kayo mga tamad manalangin, hindi ako magtataka kung bakit malakas gawin niyo ang kalooban ninyo. Yung nananalangin nga, nahihirapan siyang labanan ng kanyang sariling kalooban. Paano pa kaya yung mga hindi nananalangin? I tell you, hindi ako nanguhula, mga kapatid, sitiyakin ko, yung mga hindi nananalangin, yung mga tamad manalangin, ang kalooban mo ang nasusunod sa inyo. Amen? Ating palakpakan ng Panginoon. Hallelujah! Praise God! Sa uling bahagi, mga kapatid, sabi ng Panginoon, ano? Hindi kayo makipagpahit sa akin ng isang oras. 41, kayo'y magpuyat, magsipanalangin, upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang Espiritu sa katotohanan ay mag-ibig na dapat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin, nagsabi, Ama ko, kung di mangyayari makalampas ikaw kundi ko inumin, mangyayari nawa ang iyong kalooban. Church, may kalooban ng Diyos na kahit ayaw mong gawin, hindi yan aalisin ng Diyos sa iyo. Hindi yan aalisin ng Diyos sa iyo. Malibang gawin mo, yun lang ang tanging paraan. At para magawa mo ang kalooban ng Diyos, isuko mo na ang kalooban mo. Lord, not my will, but thy will be done. Hallelujah. At ang tanging paraan, mga kapatid, kaya na naisuko ang kanyang sariling kalooban. Si Jesus Christ, 3 times siyang nanalangin para lang isuko ang kanyang kalooban sa Ama. At dahil dito, mga kapatid, masaya niya hinarap ang kamatayan. Hallelujah! Bakit? Sapagkat naisuko niya ang kanyang kalooban, ang kagalakan na hindi kaya ipaliwanag ay kanyang natanggap galing sa Ama. Tayo tumayo. Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Oh, praise be to God! Hallelujah! Nagawa ng ating Panginoon gawin ang kalooban ng Ama sapagkat isinuko niya ang kanyang kalooban. At dahil dito,